paksa o aking pag-uulat ngayong amaga, mga lapit at pagtulog tungkol sa mga tsorya at simula. Meron tayong 4 na mga tsorya at simulain sa pag-aaral. Ito ay ang tsoryang behaviorist, tsoryang batay sa kalikasan ng mag-aaral, tsoryang cognitive at tsoryang makatao. Unang tsorya, tsoryang batay sa gawi o behaviorist. Ang mga bata ipinanganak na may kakayahan sa pagkatuto at ang kanilang kilos at gawa ay maaaring hubugin sa pamamagitan ng pagkokontrol ng kanilang kapaligiran. Binibigyan diin ni Skinner 1968, isang pangunahing behaviorist na kailangan alagaan ang pag-unlad na intelektual sa pamamagitan ng pagganyak at bibigay sigla at pagpapatibay sa anumang mabuting kilos o gawi. Ang tsoryang ito ay nagbibigay sa mga guro ng set ng mga simulain at mga paparaang madaling isagawa sa pagtuturo. Ibinatay ang Audio-Language Method na ALM na naging popular ng mga taong 1950 at 1960 sa pamamagitan ng Audio-Language Method. Masasanay at mahahasa ang mga estudyante sa paggamit ng target nila. Ang tsorya nga pong batay sa gawi o behaviorist ay isang pananaw sa pagsasaliksik ng mag-aaral ng nakakatuon sa obserbasyon ng kilos at gawain ng isang individual. Ayon sa tsoryang ito, ang pag-aaral at pag-uugali ng tao ay maaaring baguhin sa pamamagitan ng pagbabago ng gawain o kalakaran. Pangunahing katangian ng Audio-Language Method o ALM. Una, binibigyan diin ng mga kasanayang pakikinig at pagsasalita. Pangalawa, binibigyan diin ang pag-uulit at mga drill. Pangatlo, paggamit lamang ng mga target ng wika. Pang-apat, kagyat na gantimpala o pagpapatibay sa bawat tamang sagot. Pang-lima, kagyat na pagwawasto ng kamalian. Pang-anim, ang pagtuturo at pagkatuto ay nakatuon sa guro. Pangalawang tsorya, ito ay ang tsoryang batay sa kalikasan ng mag-aaral. Ayon sa kanila, ang mga bata ay pinanganak na may likas na salik sa pagtamo ng pagkatuto ng wika. Ipinaliwanag ni Chomsky 1965 at 1975 na ang kakayahan sa wika ay kasama sa pagkaanak at likas itong nalilinang habang ang mga bata ay nakikipag-interaksyon sa kanilang kapaligiran. Ang pananaw na ito ay nagpapahayag na ang wika ay nakapaloob at nabibigyan hugis ng sosyo-kultural na kapaligiran kung saan ito ay nabubuo. Ito'y nabibigyang kahulugan lamang kapag interaksyon nagaganap sa kapaligiran. Ang LAD ang tumatanggap ng mga impormasyon mula sa kapaligiran sa anyo ng wika. Ang wikang ito ay sinusuri at pagkatapos at marinig, bubuuin na sa isipan ang mga tuntunin. Ang mga tuntunin ay inilapat habang nakikipag-usap ang mga. Ano nga ba ang LAD? Ang LAD o Language Acquisition Device ay isang konsepto na ipinakilala ni Noam Chomsky upang ipaliwanag kung paano natututo ng wika ang mga bata. Ayon kay Chomsky, ang LAD ay isang likas na mekanismo sa utak ng tao na tumutulong upang matutunan ang wika. Ang LAD ay tumutulong sa mga bata na mabilis na maunawaan at mabuo ang mga tuntunin ng wika mula sa kanilang kapaligiran kahit na hindi sila tinuturoang formal. Pangatlong tsorya, ito ang tsoryang cognitive. Ang pagkatuto ng wika ay isang prosesong dinamiko
kung saan ang nag-aaral ng wika ay palaging nangangailangan mag-isip at gawing may saysay o makabuluhan ang bagong tanggap na impormasyon. Alamin ang mga pumapailalim sa tuntunin at mailapat ang mga ito upang makabuo ng orihinal na pangungusap. Ang teoryang cognitive, isang pag-aaral na nakatuon sa mga proseso na kasangkot sa pagkatuto kaysa sa napansin na pag-uugali o kilos habang ginagamit ng tao ang wika. Nakakagawa siya ng pagkakamali at natututo. Sa proseso ay nakabubuo siya ng tuntunin sa gamit ng wika. Ang teoryang cognitive ay isang pananaw sa pag-aaral at pag-unlad na nakatuon sa mga mental na proseso ng tao tulad ng pagganap ng isip at pag-iisip at pag-unawa at pagpapasya. May dalawang dulong at teoryang cognitive. Una, dulong na pagbuod. Pangalawa, dulong na pasaklaw. Ang dulong na pagbuod, ito ay ginagabayan ng guro ang pagkatuto sa pamamagitan ng ilang tiyak na halimbawa at ipasusuri niya ang mga ito upang makatuklas sila ng mga isang paglalahad. Pangalawa naman, yung dulong na pasaklaw, ito yung kabaliktaran ng dulong na pabuod kung ang dulong na pabuod ay nagsisimula sa mga halimbawa patungo sa paglalahad o pagbubuo ng mga tuntunin. Ang dulong ng pasaklaw naman ay nagsisimula sa paglalahad ng tuntunin patungo sa pagbibigay ng mga halimbawa. Ayon sa mga cognitivists, ang pagkakamali ay isang palatandaan ng pagkatuto at eksperimentasyon at hindi ito kagyat at tuwirang iwinawasto. Ang pagkakamali ay tinatanaw ng mga cognitivists bilang isang integral na bahagi ng pagkatuto. Ang teoryang cognitivist at teoryang inative ay magkatulad sa maraming aspekto. Parehong pinanghahawakan ng mga teoryang ito ang mga tao ay ipinanganak na may likas na kakayahan upang matutuhan ang isang wika. Ang huling teorya, teoryang makatao. Ang teoryang makatao sa pagkatuto ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng mga salik na patandaan at emosyonal. Dito ay sinaalang-alang ang payapa at positibong saloobin ng mga mag-aaral sa klase upang maging lubos ang pagkatuto niya ng wika. Ilan sa mga metodo sa pagtuturo ng wika na may kaugnayan sa makataong tradisyon ay ang mga sumusunod. Una, community language learning ni Quran. Pangalawa, silent way ni Katerno. Pangatlo, side just to be. Ang teorya makatao nga, isang pananaw sa pag-aaral at pag-unlad na nakasentro sa individual na karanasan, kakayahan at potential ng tao. Ang pangunahing ideya ng teorya ito ay una, ang mga tao ay may karapatang maging karapat-dapat. May kakayahan at dignidad, ang bawat tao ay may kanya-kanyang unikong katangian at potensyal. Pangalawa, ang pag-aaral ng isang proseso ng persona ng pag-unlad at pagkatuton ay ito ay nakatuon sa pagpapaunlad ng kabuuan. Pagkatapos at pagsasaayos ng mga personal na lahimik. At pangatlo ay ang mga tao ay man-natural na katangian na makalikha, nakapagpasya at may sariling kakayahan. Ang mga ito ang mga pangunahing pwersa sa pag-aaral at pag-unlad.